Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Binibining Orsal, ang iyong guro sa Filipino sa loob ng 3 buwan. Kumusta kayong mga estudyante? Mabuti naman. Nakapag-almusal na ba ang lahat? Tama. Mabuti kung ganoon. Dapat talaga hindi kalimutan ang almusal sa agahan at nang sa ganon ay may laman ang inyong tiyan at makapag-aral kayo ng mabuti. Kumusta ba ang inyong mga araw? Mabuti at maganda ang nangyari sa inyong araw. Kaya kung ganon, bago natin umpisahan ang lahat, magsitayuan muna kayo at tayo ay manalangin sa Diyos. Ngayon, tapos ng manalangin, titignan ko muna kung wala bang lumiban sa inyong mga kaklaseng ngayong araw. Mabuti naman at kompleto kayo. Kaya, bago natin umpisahan ang ating klase, pakipulot ng mga basura sa ilalim ng iyong upuan, sa lamesa, at itapon ito sa tamang lalagyan upang ang ating silid-aralan ay malinis. Okay, salamat sa iyong kooperasyon mga estudyante. Ngayon, bago natin umpisahan ang ating talakayan, meron lamang akong ipaalam sa inyo. Meron akong batas na dapat nyo sundin kung tayo ay magsisimula na sa ating klase. Mabuti naman at sa ganon tayo ay nagkaintindihan. Ngayon, magbilang kayo ng 1 hanggang 3. Ngayon, magpangkat-pangkat kayo sa 3 grupo. Mag-umpisa magbilang dito sa kaliwang linya. Huwag mag-ingay kung kayo ay magkaroon ng pangkatan. Okay na ba? Okay. Kumuha kayo dito sa aking kamay ng mga papel. Mayroon akong hinandan sa inyong 3 papel na kung sinong grupo ang makuha nito ay siya naman dapat gagawin. Ay siya naman inyong gagawin. Tapos na ba? So, pakibukas ng maliit ng papel. Nandiyan ang mga dapat nyong gawin. Dapat lahat ng grupo ay nakikilahok. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang mag-usap-usap kung paano nyo ito simulan. Ngayon, tapos na ang inyong 1 minuto upang kayo ay mag-usap-usap o paano nyo gawin. Ngayon, kung sino nakabunot ng number 1, ay siya namang unang magtatanghal dito sa harapan. Kung ganon, umpisahan na natin. Ay, maraming salamat sa inyong mga kooperasyon. Nakita ko talaga na kayo ay nasasayahan sa inyong mga ginagawa. Ngayon, itatanong ko kung ano nga ba ang kaugnay ng mga ginagawa nyo sa ating klase ngayong araw. Tama. Mga proseso. Iba? Tama rin? Ang lahat ng inyong sinagot ay mga tama. Ito ay may kaugnay sa ating klase ngayong araw, na kung saan ang ating pamagat ng ating talakayan ay mga hagdanang karanasan, pagkakilanlan, seleksyon, at Ngayon, ating alamin kung ano nga ba ang hagdan ng karanasan. Ano nga ba ang hagdan na karanasan? Ang hagdan na karanasan, kapag tinalakay ang mga kagamitan tanaw-dinig, ay hindi maiiwasang mabanggit ang hagdan ng karanasan, na tinatawag na cone of experience sa Ingles. Ang hagdan ng karanasan ay binubuo ng 11 baitang. Ang bawat baitang ay may mahalaga sa isa't isa. Nagsisimula ang hagdan ng karanasan sa tuwirang karanasan at nagtatapos naman ito sa simbolong verbal. Bagamat baita ang mga karanasan, ay naroon pa rin na ugnayan ng bawat isa. Makikita ito sa screen, ang anyo ng hagdan ng karanasan ni Dale noong 1959. Ay maaaring pangkatin sa 3, ayon sa antas ng pagiging tuwiran hanggang sa magiging abstract. Ang 3 pangkat ay una, ginagawa,
Pangalawa, minamasid. At tatlo, sinasagisag. Ang hagdan ng karanasan ay maaaring pangkatin sa tatlo ayon sa antas ng pagiging tuwiran hanggang sa magiging abstract. Ang tatlong pangkat ay una, ginagawa, pangalawa, minamasid, at ang pangatlo ay sinasagisag. Ang unang pangkat ay ginagawa sapagkat ito ay aktwal na ginagawa ng tao. Binubuo ito ng mga tuwirang karanasan, mga binabalangkas na karanasan at madulang pakikilahok, na kung saan 90% ang mga mag-aaral ay karaniwang nilang naalala ang kanilang mga nagagawa. Ang ikalawang pangkat naman ay tinatawag na minamasid, sapagkat bukod sa pinagmasdan ay napakikinggan pa ang mga karanasang nakapaloob dito. Ang pagituturo, paglalakbay, exhibit, telebisyon, pelikulang gumagalaw, type recording, radyo at larawang di gumagalaw ay nasa pangkat na minamasid, na kung saan may 50 at 30% ng mga mag-aral ay karaniwang naalala at narinig ang kanilang nakikita. At ang pinakahuling pangkat naman ay sinasagisag, sapagkat ito ay gumagamit ng simbolong visual at verbal, na kung saan may 10% sa simbolikong verbal at 20% sa simbolong visual ang karaniwang naalala ng mga mag-aaral. Balangkas ng tatlong pangkat ng hagdan ng karanasan. Una, ginagawa, tuwirang karanasan, mga balangkas na karanasan at madulang pakikilahok. Pangalawa, minamasid, pakitang turo, ekskursyon, mga exhibit at medyang pang-edukasyon. At ang panghuli, sinasagisag, simbolong visual at verbal. Tandaan, tunay na maakyat ng mga mag-aral ang hagdan ng karanasan sa isang mabilis at kapaki-pakinabang ng kaparaanan sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng mga kagamitan tanaw-dinig na inihanda ng guro sa bawat gawaing ipinaranas sa mga mag-aaral.